Mga master, update muna tayo sa kasalukuyan pong ginagawa na evaluation ng PBB Secretariat sa PBB 2022. Ito po ay para sa Department of Education kasi September 22 ay naglabas itong PBB Secretariat ng listahan ng mga non-compliance ng mga agency accountability requirements for national government agencies. No, so isa po dyan ang DepEd. And napapansin po natin na as of September 22, itong tatlo na lamang yung hindi na-comply ng Department of Education para po dito sa administrative requirements. Ito pong sa PhilGIPS posting na palagi pong nangyayari halos every year sa PBB. Tapos ito pong 2022 APP non-CSE, non-common supplies used. Tapos ito din pong conduct of early procurement activities. Kasi dapat daw at least 50% ng mga procurement activities for the year ay sinimulan 1 year before or the year before. So kaya po hindi nagagawa ito na palagi po non-compliant ang DepEd sa part po na ito. Pero so far, itong tatlo na lamang, nakikita po natin yung improvement base po kung ikukumpara natin doon sa mga previous na mga taon na mga pangyayari. Gusto ko lamang pong linawin na ito pong non-compliance dito po sa administrative requirements na ito ay wala pong bearing pagdating sa scoring ng agency performance. Kasi hindi po kabilang doon sa apat na mga criteria for PBB eligibility ang mga ito. Hindi po sila directly nakaka-relate o directly nakaka-apekto doon po sa scoring. Ang epekto lamang kapag manatiling non-compliant dito sa tatlong ito ay kung sakali na yung score ng DepEd ay aabot ng 70 at makakatanggap ng PBB ang agency, yung mga tao na empleyado ng DepEd na siya pong directly involved sa transactions na ito, sila po ay excluded or isolated from the PBB payroll. So hindi siya basihan sa scoring, pero the moment na mag-eligible ang DepEd, yung mga tao na responsible for non-compliance, wala makukuhang PBB. So as a general, to the entire members of DepEd family, ay wala po itong direktang epekto sa kanila pong matatanggap na performance-based bonus. Kung ikaw ay guro, makakatanggap ka pa rin ng PBB kung papasa ang DepEd as an agency kahit manatiling non-compliance itong tatlong ito. Yung mga tao lang na involved sa procurement na nabigo sa pag-perform ng mga task na ito ang siya pong hindi makakakuha ng PBB 2022. So, yun po yung update na binigay ng PBB Secretariat. As of September 22 po ito, lahat po ng mga national government agencies, mga departments ay nandoon sa listahan ng report na yon at kung ano-ano yung mga administrative requirements na hindi po nila na-comply. So sa DepEd, ito po yung tatlo na atin pong binanggit ngayon. So parang ang dapat lamang kabahan dito ay yung mga personnel na yung trabaho nila is involving dito sa tatlong criteria, tatlong requirements, dahil sila yung may chance na hindi makakakuha ng PBB 2022 if maging eligible man ang DepEd. So far ay dandito pa rin sa evaluation ng mga documents ang ginagawa ng DepEd ng PBB Secretariat. Wala pa rin pong update kung may mga eligible na mga agencies. Wala pa rin po so far. So patuloy pa yung ginagawang evaluation ng PBB Secretariat. So mag-abang-abang na lamang po tayo sa mga susunod pong mga announcement ng ahensyang ito at ng Interagency Task Force kung tayo ba ay magiging eligible or hindi para sa PBB 2022. So far, ito lang po muna yung maibigay po nating update tungkol po sa ating inaabangan din na PBB 2022.